Paano ka tumutugon sa pananampalatayang handog sa iyo ng Panginoon? Mapayapang araw ng Miyerkules Kapanalig. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos Ama sa kanyang dakila at walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi niya pinagkait ang bugtong na anak na mag-alay ng buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Ganun nga tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Ano naman ang ating tugon sa kanyang walang hanggang pagmamahal? Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Ganito kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang naniniwala sa kanya. Magkaroon nga siya ng buhay na walang hanggan. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ang naniniwala sa kanya, ngunit hinatulan na ang hindi naniniwala, sapagkat hindi siya naniniwala sa ngalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang hahatulan. Dumating sa mundo ang liwanag, subalit higit pang minahal ng mga tao ang karimlan kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Napupuot nga sa liwanag ang nabubuhay ng masama, at hindi lumalapit sa liwanag, at baka mahayag ang kanyang mga gawa. Sa liwanag naman lumalapit ang gumagawa ng katotohanan, upang mahayag na sa Diyos ginagawa ang kanyang mga gawa." Ang ating mabuting balita ngayon ay naglalarawan ng dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mahatulan, kundi sa pamamagitan niya ay maligtas ang daigdig. Mga kapanalig, ang pananampalataya ay isang regalo sa ating lahat, at kalakip ng regalong ito ang handog na kalayaan. Malaya tayong yakapin o baliwalain ang pananampalatayang handog sa atin ng Diyos. Sa pagbibigay sa atin ng bugtong na anak ng Diyos, binigyan tayo ng liwanag. Pero ang nakalulungkot, marami sa atin ang piniling manatili sa dilim at nahulog sa kasalanan. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that." Kung sa pang-araw-araw nating buhay, ang init ng ulo ang pinaiiral natin, hindi ito makalulutas ng isa pang mainit ang ulo. Sa buhay may asawa, halimbawa, kung si Mrs. ay galit na galit, hari namang si Mr. ay maging mahinahon at hindi papatulan ang galit ni Mrs. Pansinin natin na kadalasan ang kasamaan o karahasan ay nangyayari sa gabi, kung saan laganap ang dilim at hirap makakita sa dilim. Sa pagkakataong ito, kailangan natin ang matibay na determinasyon na piliin ang liwanag at manatili sa liwanag. Ayon pa kay Martin Luther King, "In the midst of darkness, light persists." Sa bawat kadiliman, may munting liwanag tayo mababanaagan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo nawa kaming lagi ng lakas na loob na piliing tahakin ang landas ng liwanag. Ang iyong salita ay tiyak na gagabay sa amin upang manatili sa liwanag. Maging matatag nawa kami sa pagharap ng maraming tuksong dumarating sa aming buhay. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay. Umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.